57 taon na ang nakalilipas, isang dayuhang lahi na kilala bilang mga Nonsuch ang sumalakay sa Earth at pumatay ng 75% ng sangkatauhan. Ang mga nakaligtas ay pinilit na manirahan sa ilalim ng lupa at iilan lamang sa mga ignorante na mga tao ang tumangging umalis sa ibabaw. Para sa sinuman, ang tanging paraan upang makabalik sa labas ay ang maging isang sundalo at magtrabaho sa isang outpost, kung saan ang kanilang tungkulin ay tumatagal ng 100 araw. Nang matapos na ang pagsasanay ng mga sundalo, matatanggap nila ang karaniwang talumpati tungkol sa pakikipaglaban para sa kanilang kinabukasan at dadalhin sila ng isang grupo ng mga tangke sa kani-kanilang mga outpost. Sa kanilang paglabas, pinapanood nila kung paano sinasamahan ng ibang mga sundalo ang mga straggler sa isang kuta na kilala bilang Exilium. Sa kalaunan, huminto ang tangke sa Cerberus outpost para ibaba si someone na nabigong makapasok sa bunker dahil sira ang pinto. Sa halip, umakyat siya sa hagdan patungo sa tore ng bantay at tinusok ng computer ang kanyang daliri upang mag-activate sa pamamagitan ng DNA identification. Binabati siya ng system sa pagsisimula ng kanyang serbisyo at ipinaalala sa kanya ang kanyang mga tungkulin. Dapat niyang panatilihin ang Circle of Defense, subaybayan ang mga security camera, bantayan ang mga Nonsuch, at kung makakita siya ng sinumang straggler, dapat niyang dalhin sila sa Exilium. Nagsagawa ng system check si someone at nakipag-ugnayan sa kanyang commander para iulat na hindi niya nakita ang kawal na dapat niyang palitan, ngunit ipinaliwanag ng commander na kinailangang ilikas ang dating gwardya dahil sa mga medikal na dahilan. Pinaalalahanan din niya si someone na dapat siyang mag-ulat tuwing 12 oras at ipinagbabawal na umalis siya sa kanyang operational area. Pagkatapos, tiningnan ni someone ang dining hall at nakitang magulo ito, nakatapak din ng ilang basag na salamin. Upang manirahan ng maayos dito, nagpatuloy siya sa paglilinis, ayusin ang kanyang mga rasyon, at pinakintab ang mga baso. Sa gabi, iniulat niya na ang lahat ay nasa ayos at nangangailangan ng code para sa bunker. Dahil nasira ang pasukan, kailangan niyang lumabas at kumuha ng alternatibong pinto. Sa sandaling nasa loob na siya ng bunker, natutuwa siyang makahanap ng maliit na bobblehead ni Elvis at kinuha ito para sa kanyang mesa. Susunod, gumugugol siya ng ilang oras ng gabi sa pagbabantay sa labas para sa sinumang dayuhan na makikita habang nag-e-enjoy sa sigarilyo. Nang gabing yun nang natutulog na siya, nanaginip siya ng mga batang nakaputi na sumasayaw sa paligid. Mula noon, si someone ay dumadaan pa rin sa parehong gawain. Ang sistema ay ginigising siya at nagpapaalala sa kanya kung ilang araw ang natitira hanggang sa matapos ang kanyang serbisyo. Pagkatapos mag-ehersisyo ni someone sa balkonahe at mag-shower, na nagpapakita na ang lahat ng mga sundalo ay may espesyal na tato sa kanilang mga leeg. Sinusundan ito ng isang system check, territory check, at pagkain na may napaka-basic na rasyon. Sa kanyang unang pagkain, may nakita siyang anino na dumaan at nadiskubre niyang may daga sa gusali, ngunit agad itong nagtago nang makalapit siya. Sa gabi, ginagawa ni someone ang kanyang pang-araw-araw na ulat at tumatanggap ng bagong bunker code, ngunit hindi niya binanggit ang daga. Gabi-gabi ay napapanaginipan din niya ang mga batang sumasayaw. Nagsisimulang lumipas ang mga araw at si someone ay palaging dumadaan sa parehong gawain na sinasamahan ng kalungkutan na nagsisimula ng magdulot sa kanya. Pagkaraan ng 2 linggo, nagising siya nang makita niya ang daga sa kanyang tiyan. Nasa sabik, kinuha ito ni someone at sinubukang itago ito sa ilalim ng kanyang helmet para makita ito ng maayos, ngunit sa sandaling tumalikod siya ay tumakas ang daga. Biglang nagsimulang tumunog ang isang alarma at inalerto ng system si someone ng isang pag-atake mula sa Nonsuch malapit sa isa pang outpost. Tumakbo si someone sa balkonahe at nakakita ng mga pagsabog sa di kalayuan habang naririnig mula sa computer na ang mga straggler na iniligtas ng outpost na iyon ay napatay lahat. Para sigurado, muling sinuri ni someone ang mga security camera at may nakita siyang gumagalaw sa mga palumpong, kaya iniulat niya ito sa kanyang commander bilang posibleng dayuhan. Gayunpaman, itinuring ito ng kanyang amo bilang isang hayop dahil wala sa kanyang lugar ang mga Nonsuch. Makalipas ang ilang araw, nilapitan ng daga si someone habang kumakain siya at nagawa niyang panatiliin ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain. Ngayon ang daga ay naging alaga niya, pinangalanan ito ni someone na Doc. Sa araw na iyon, inalerto siya ng isang alarma tungkol sa isang malfunction sa isa sa mga camera at kailangang lumabas si someone upang magsagawa ng teknikal na pagpapanatili. Palagi niyang binabantayan ang kanyang paligid at bawat ingay ng hayop na maririnig niya ay nagpapabaliw sa kanya. Nang matagpuan niya ang camera, mabilis niyang inayos ito.
ngunit bago siya makaalis ay may narinig siyang kakaibang ingay, at nang tumingin siya sa paligid ay may nakita siyang puno na may maraming mga gasgas. Nagpasya siyang magpatuloy at sa isa pang puno, natuklasan niya ang isang patay na ibon na hawak ang tag ni VAX-7 na siyang pangalan ng sundalong pinalitan niya. Sa sandaling iyon, inalertuhan siya ng system tungkol sa mga nakakalaso na usok sa lugar, kaya naglagay si Samuan ng filter sa helmet at muling nagpatuloy habang iniiwasan niya ang kakaibang berdeng usok. Gayunpaman, huminto siya nang makakita siya ng kakaibang lumot sa isang puno, at sa sobrang curious niya ay tinanggal niya ang kanyang helmet para lang matikman ito. Pagbalik niya sa outpost, iniulat niya ang lahat ng nakita niya, ngunit binabalewala niya ang kanyang mga alalahanin. Tiniyak sa kanya ng commander na nagpapagaling si VAX-7 sa Exilium at sinisisi ang patay na ibon sa isang baliw na straggler dahil hindi umaatake ng mga hayop ang non-such. Pagkatapos ibaba ang tawag, naglagay si Samuan ng kutsilyo sa pagitan ng kanyang braso at ng kanyang device brace para lang makaramdam ng kung ano. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Samuan sa isa pang pagsuri sa teritoryo at narinig ang alarma para sa mga nakakalaso na usok. Habang pinupuno ng berdeng usok ang lugar, natuklasan ni Samuan ang isa pang patay na ibon sa isang puno at bigla niyang narinig muli ang mga kakaibang ingay na iyon. Lumingon siya at laking gulat niya nang may nakita siyang kakaibang nilalang kaya sinubukan niya itong habulin, ngunit ang halimaw ay mabilis na nawala. Pagkatapos, sinubukan niyang iulat ang insidente, ngunit dahil buo pa rin ang defense ring, ipinapalagay pa rin ng commander na ito ay isang hayop. Dahil sa kaina-hinala, nagpasya si Samuan na maghanap sa bunker para sa mga pahiwatig at nagulat na matuklasan ang isang mantsa ng dugo sa dingding sa likod ng ilang kasangkapan. Dinala niya ang isang upuan at sa pamamagitan ng pagsubok sa anggulo ng kanyang baril, kinumpirma niya na malamang na tinapos ni VAX-7 ang mga bagay sa kanyang mga sariling kamay. Desperado para sa mga sagot, sinubukan ni Samuan na i-access ang mga pag-record ng seguridad ngunit tinanggihan siya ng system na ma-access ito. Sumunod, pumasok siya sa locker ni VAX-7 at sa kanyang mga gamit, nakakita siya ng isang lumang radyo at isang sketchbook. Ang mga guhit ay nagpapakita ng ilang mga refugee, ang mga ibon at kagubatan, si Doc at ang kanyang outpost na gumagawa ng koneksyon sa kalapit na post na tinatawag na Gram. Nakalulungkot na hindi naiintindihan ni Samuan ang kahulugan nito. Lumipas ang mga linggo at hindi mapigilan ni Samuan ang pag-iisip tungkol sa drawing, kaya dinala niya ito at sa susunod niyang pagsusuri sa teritoryo, sinubukan niyang bisitahin ang Gram. Gayunpaman, natuklasan niya na hindi siya maaaring tumawid sa perimeter dahil ang isang implant sa kanyang binti ay nagpapasakit sa kanya sa sandaling siya ay lumabas sa singsing. Hindi sumuko si Samuan at umakyat sa isang puno, winawagayway ang kanyang kamay at sinasalamin ang sikat ng araw sa tag ni VAX-7 upang subukang makuha ang atensyon ng sundalo sa Gram, ngunit walang nangyari. Pagbalik niya sa kanyang outpost, nagpasya si Samuan na tingnan ang mga recording ng kanyang trabaho nang biglang nabigo ang computer at karamihan sa mga screen ay nawala. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang kanyang sarili sa camera na may nakatayo sa kanyang likuran, ngunit nang lumingon siya, nawala ang kuryente. Ang kanyang brace ay nagpapahiwatig na walang mga nanghihimasok, ngunit si Samuan ay tinitignan pa rin ang paligid gamit ang isang flashlight at nagmamadaling lumabas upang hanapin ang nilalang. Nag-shoot din siya ng flare para makita ito, ngunit ang tanging nahanap niya ay mga baby bird. Bumalik ang kuryente sa outpost, kaya nagmamadaling bumalik si Samuan upang iulat ang malfunction at ang presensya ng nilalang. Ang komandante ay hindi naniniwala na ang anumang bagay ay maaaring tumawid sa singsing nang walang alarma dahil ang singsing ay may sariling power supply, at nangangako na magpadala ng isang technician upang suriin ang mga system sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinubukang i-access muli ni Samuan ang archive, ngunit nawala ang lahat ng lumang gamit dahil sa electrical surge. Ang natitirang larawan ay ang huling ilang minuto at kinumpirma ni Samuan na mayroong isang bagay sa likod niya. Kinabukasan ay sinubukan ni Samuan na dumaan sa karaniwang gawain, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng sakit. Uminom siya ng gamot, ngunit sa sobrang sama ng loob niya at kinakabahan, hindi niya sinasadyang nabasag ang baso nang subukan niyang linisin ito. Bigla siyang nakarinig ng isang awiting pambata na nagmumula sa locker at nadiskubre niyang radyo yon. Ito ay si Kerfor, ang sundalo sa Gram Outpost, at hinahanap niya si VAX-7. Sinabi sa kanya ni Samuan ang tungkol sa pagpalit niya sa kanya at agad na ibinaba ni Kerfor ang tawag na nagsasabing bawal ang komunikasyon sa mga outpost.
Maya-maya ay muling bumukas ang kuryente, kaya tinawagan ni someone ang commander para magtanong tungkol sa technician na dapat ay nandoon na ilang araw na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ng komandante na nagkaroon ng pag-atake sa isa pang post at walang nakaligtas, kaya ang technician ay gumagalaw ng dahan-dahan upang maiwasan ang anumang mga panganib. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni someone kay Doc na wala na siyang tiwala sa kanyang mga nakatataas. Lumipas ang mga araw at may sakit pa rin si someone. Habang gumagawa ng panibagong pagsuri sa teritoryo, may nakita siyang gumagalaw sa loob ng ilang guho at sinundan ito upang matuklasan ang isang ina kasama ang kanyang anak. Sinubukan niyang magmukhang palakaibigan at nag-aalok ng kanyang tulong upang maabot ang shelter, ngunit ang babae ay masyadong natakot at tumakbo palayo kasama ang bata. Sinubukan agad ni someone na sundan sila, ngunit natapakan niya ang mga limitasyon ng singsing at pinigilan siya ng implant ng kanyang binti. Pagkatapos, bumalik si someone at nabalitaan ang tungkol sa pag-atake sa isa pang outpost. Dahil sa pagod at pagkabigo, hindi pinansin ni someone ang boses at sinabi kay Doc ang tungkol sa kanyang mga panaginip. Wala na palang nananaginip sa panahon ngayon, at ang mga nagkakaroon nito ay nakikita bilang mga baliw, kaya hanggang ngayon ay hindi pa sinasabi ni someone kahit kanino dahil si Doc lang ang pinagkakatiwalaan niya. Sa gabi, sinubukan ni someone na gamitin ang radyo para makipag-ugnayan muli kay Kerfor, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Nagpasya siyang pumasok sa kagubatan sa gabi para sa isang pagbabago, at nang makatagpo siya ng isang hayop, binaril niya ito. Naipit ang mga sungay nito sa isang puno at pinagpatuloy ni someone na kainin ang hayop ng hilaw, na nagpapatunay na unti-unti siyang nababaliw. Sa umaga, binabaril niya ang ilang mga lata para lamang sa kasiyahan at umakyat sa puno upang subukang gumamit muli ng radyo. Patuloy siyang hindi pinapansin ni Kerfor, nagalit ito sa kanya kaya nagsimula siyang sumigaw. Sa kanyang pagbabalik, huminto siya nang makakita siya ng isang bulaklak na isang pambihirang tanawin. Sa sandaling iyon ang alarma ay nag-anunsyo na paparating ang nakakalaso na usok, at dahil hindi suot ni someone ang kanyang helmet, nawalan siya ng lakas at nagsimula siyang makaramdam ng sakit. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang bungkos ng mga nasirang puno at ang nilalang ay lumitaw muli, ngunit pagkatapos ay nahimatay siya. Nagising siya kinaumagahan na sobrang nahihilo at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng radyo na nagsasabi kay Kerfor na ang Nonsuch ay nakalusot sa kanyang lugar at maaaring nahuli nila si Vax 7. Pagkatapos, bumalik si someone sa outpost at naghihintay na lumipas ang mga araw habang nagsusulat sa notebook at nakikipag-usap kay Doc. Hindi na siya lumalabas dahil mas gusto niya ang kaligtasan ng outpost. Nang 14 na araw na lang ang natitira, biglang tumunog ang alarm, pero ang technician na si Mac pala yun, na nagkumpirma na naantala siya dahil sa pag-atake sa kabilang outpost. Nakita niya ang pagkasira ng gusali ngunit hindi ang mga biktima, na sinasabing naayos na ng mga tagapaglinis ang lahat nang siya ay dumaan. Nang umupo si Mac sa computer, nakilala niya ang Elvis Bubblehead at ang sketchbook. Nakapunta na pala siya dito at sa tingin niya ay napaka-unstable ni Vax 7. Ipinakita sa kanya ni someone ang record ng nilalang sa likod niya, ngunit sinabi ni Mac na si someone lang ito dahil sa isang glitch ng system na nagsasapawan ng mga larawan. Susunod na sinusuri ni Mac ang system at napansin na ang mga camera sa ring ng depensa ay naka-down, na hindi makatwiran dahil kaka-recharge lang ni someone dito. Nagpatuloy sila sa paggawa ng system check at habang nagtatrabaho sila, umakyat si Doc sa desk. Nang makita ito ni Mac, itinulak niya ito at pinalipad. Isang naiinis na si someone ang sumugod dito at kinausap ito hanggang sa imulat ni Doc ang mga mata nito para patunayan na buhay pa ito habang hinuhusgahan siya ni Mac para dito, na sinasabing para siyang baliw gaya ni Vax 7. Galit na galit si someone kaya itinutok niya ang kanyang baril kay Mac at hiniling sa kanya na buksan ang mga record ng video sa archive na labag sa mga panuntunan. Tumanggi si Mac dahil hindi siya naniniwala na si someone ay maglalakas loob na patayin siya, ngunit pinatunayan ni someone na mali siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng 2 beses. Dahil sa takot, humingi ng paumanhin si Mac kay Doc at sinubukang i-access ang archive na matagumpay na nalampasan ang firewall. Gayunpaman, kakailanganin pa rin nila ng 2 personal na code para ma-access ito. Ito ang iniwan ng mga dating nagbabantay noong araw na mayroong 6 na bantay sa bawat outpost. Tumanggi pa rin si someone na pakawalan siya kaya sinaksak siya ni Mac ng screwdriver at nauwi sa away. Kahit na nasaktan siya, mabilis na nadaig ni someone si Mac. Gayunpaman, gumanti si Mac sa pamamagitan ng paghampas kay someone sa kanyang sugat.
Hindi nag-aksaya ng oras si Someone sa pagsikal kay Mac sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang aparato sa paghinga, ngunit umatras siya nang mapansin niyang namumula ang kanyang mata. Habang kinukuha ni Someone ang kanyang baril, ibinahagi ni Mac ang kanyang karanasan sa mga dayuhan noong siya ay isang sundalo maraming taon na ang nakararaan. Bumagsak ang helicopter ng kanyang koponan sa desyerto at siya lamang at isa pang sundalo ang nakaligtas. Naghanap ng tulong si Mac at pagbalik niya, nawala ang magkabilang tenga ng kanyang kasama. Nang maglaon, nang matamaan sila ng sandstorm, sa wakas ay nakita niya ang mga anino ng mga nonsuch na nagtatago sa bagyo at mabilis nilang napatay ang kanyang kasamahan. Naging sanhi din ng pagdurugo ng tenga ni Mac ang kanilang hiyawan at nakaramdam ng hindi matinong sakit ang kanyang katawan, dahilan para ma-realize niya na inalis ng kaibigan ang kanyang tenga para tumigil ito. Nang sa wakas ay natagpuan siya ng mga tagapagligtas, ang kanyang baga ay puno ng buhangin at ang kanyang lalamunan ay lubhang nasira. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang isuot ang aparato upang makahinga ngayon. Kung sakaling kailanganin niya ulit siya mamaya, nagpasya si Someone na ikulong si Mac sa bunker. Pagkatapos ay inaalagaan niya ang kanyang mga sugat at kumuha ng gamot bago ipadala ang kanyang ulat na nagpapanggap na maayos ang lahat. Nang magtanong ang commander tungkol kay Mac, sinabi ni Someone na naayos na niya ang lahat at umalis. Pagkatapos, sa wakas ay nakipag-ugnayan siya kay Kerfor at nakuha ang kanyang code para ma-access niya ang archive. Nahanap ni Someone ang mga lumang video at pinanood si Vax 7 na nagsimula sa kanyang trabaho, na ginagawa ang routine at nakikipagkaibigan kay Doc. Gayunpaman, dahan-daang nawawala sa katinoan si Vax 7 at lubhang napinsala ang mga computer na nagpapaliwanag ng mga pagkabigo ng kuryente. Tumawag si Someone kay Kerfor upang sabihin sa kanya kung ano ang kanyang nakita at ibinahagi ang kanyang teorya. Sa palagay niya ay wala talagang mga alien. Walang sino man ang aktwal na nakakita ng mga dayuhan o ang mga katawan nila na dapat na naiwan nila, kaya naniniwala siyang ginawa sila ng gobyerno upang magpadala ng mga tao sa exilium. Dahil nauubos na ang mga likas na yaman ng daigdig, gustong itago ng mga may pribilehiyong uri ang mga ito para sa kanilang sarili habang hinahabol ng mga sundalo ang mga straggler upang itago sila sa ilalim ng lupa at patayin sila. Ipinaliwanag nito kung bakit ayaw ng babae at bata na iligtas sila ni Someone. Hindi naniniwala si Kerfor sa alinman sa mga ito at sa tingin niya ay si Someone ay kasing baliw ni Vax 7, kaya pinatugtog niya ang parehong kanta noong nakaraan, na isang lumang nursery rhyme na dating nagpapatahimik kay Vax 7. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Someone at ibinaba ang tawag. Makalipas ang ilang araw na isang linggo na lang ang natitira sa trabaho ni Someone, nahihirapan siyang mapanatili ang katinoan niya at hindi niya nakita si Doc na nagtago sa loob ng lata. Biglang inanunsyo ng system na ang mga nonsuch ay sumusulong sa hilagang hangganan, ngunit ito ay naging sanhi lamang na magalit si Someone at itinapon niya ang lata sa screen bago ito patamaan ng isang bagay na mas matigas upang sirain ito. Pagkatapos ay hinanap ni Someone si Doc at natuklasan lamang na namatay ang kawawang maliit na daga nang ihagis niya ang lata. Dahil pinatay niya ang kanyang matalik na kaibigan, nawala ni Someone ang huling dahilan para mapanatili niya ang katinoan niya, kaya naglakad siya sa labas ng hubot-hubad at humiga sa damuhan upang hintayin ang berdeng usok. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nilalang na nakita niya at sinimulang habulin siya sa kakahuyan. Kinuha ni Someone ang sungay na iniwan ng hayop at ginagamit ang mga ito para talunin ang halimaw hanggang sa ito ay mamatay. Gayunpaman nang suriin niya ang katawan, nakagawa si Someone ng isang mapang wasak na pagtuklas, ito ay si Vax 7, na ang pagkabaliw ay naging dahilan upang siya ay maging baliw. Determinado na malaman ang katotohanan, bumalik si Someone at kinuha ang kanyang baril bago bumisita kay Mac upang sabihin sa kanya na hindi siya naniniwala sa kanyang kwento at ang kanyang mga kasinungalingan ay nagdulot para maging baliw si Vax 7. Sa tingin niya, bahagi ng plano ng gobyerno ang pagpapakalat ng takot sa mga sundalo at mga straggler. Walang pakialam si Mac at handang iwan si Someone para gawin ang anumang gusto niya. Gusto lang niyang bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit kailangan siya ni Someone, gusto niyang patayin niya ang power supply ng defense ring. Ito ay magpapahintulot sa mga halimaw na makapasok sa lugar, ngunit dahil hindi naniniwala si Someone sa kanila, hindi niya pinansin ang mga babala ni Mac at binantaan siyang papatayin kung hindi niya ipapaliwanag kung paano ito ginagawa. Pagkatapos, tinawagan ni Someone si Kerfor at sinabihan siyang bibisitahin niya siya para tuluyan na silang makalaya sa kabaliwang ito. Pagkatapos ay inimpake niya ang lahat ng kanyang mga gamit at nag-iwan lamang ng drawing ng kanyang mukha.
Matapos palayain si Mac na umalis sakay ng kanyang motorsiklo, sinunog ni someone ang kanyang tag ng hukbo at inilibing si Doc sa tamang libingan. Susunod, tumakbo siya sa kagubatan hanggang sa maabot niya ang singsing na agad na nagpapagana sa sakit sa kanyang binti. Tiniis lang ito ni someone habang sinusunod niya ang mga tagubilin ni Mac na hukayin ang mga cable ng kuryente para putulin ang mga ito. Agad itong nagtitrigger ng alarma, ngunit binasag lang ni someone ang kanyang brace para isara ang system na sabay na pinapatay ang lahat ng screen sa kanyang outpost. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating din si someone sa Graham outpost at nagulat siya nang makitang nakabukas ang mga pinto. Umakyat siya sa itaas at nakitang wasak na ang silid, ngunit walang mga palatandaan ni Kerfor maliban sa ilang dugo sa lupa. Biglang dumugo at sumakit ang kanyang mga tainga nang makarinig siya ng malakas na sigaw, kaya lumapit siya sa bintana upang tingnan ang realidad. Totoo nga ang mga nonsuch at ang kanilang mga spaceship ay umaatake sa lugar dahil ang mga ring ng depensa ay nawala salamat sa kanya. Nakaramdam ng hindi kapanipani walang pagkakasala, tumakas si someone at kailangang maging sapat na mabilis upang maiwasan ang lahat ng pag-atake mula sa mga spaceship habang tumitawid siya sa kagubatan. Tumama ang isang laser sa lupa at pinalipad siya sa isang puno, ngunit bago nila siyang muling patamaan ng laser, nagpakita si Mac upang iligtas siya. Sa kasamaang palad, lumitaw din ang isang nonsuch na nagpapatunay na malaki at kasuklam-suklam at nagpapatuloy ito upang sirain ang sasakyan at tapusin si Mac sa ilang segundo lang. Nagsimulang tumakbo muli ang isang natatakot na someone na iniiwasan ang lahat ng pag-atake hanggang sa makarating siya sa bunker, ngunit hindi siya makapasok dahil kailangan niya ng bagong code. Sa kabutihang palad, nagawa niyang mapagana ang kanyang brace at nakuha ang bagong code upang makapasok sa loob. Tumatakbo patungo sa cell upang isara ang pinto at bago siya mahuli ng nonsuch. Narinig niyang sumisigaw ang mga ito sa corridor at nagsimulang sumakit ang kanyang ulo, ngunit tumakbo siya para magtago nang mapansin niyang binibasag nila ang mga pader para makapasok. Nahanap pa rin siya ng alien at ibinuka niya ang kanyang bibig kasabay ng pagbaril ni someone sa kanyang sandata, ngunit ang huling resulta ng eksena ay nagpapatunay na ito ay isang imahinasyon niya lang. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.